butihin, nikuting ang ating bayan, wala talaga, pabaliktad lahat. Sige nga, may narinig ba kayo na mga malaking proyekto niya na ginawa? Anong proyekto niya? Ayuda. Ginagamit ang ayuda para siya ay mangampanya. Mangampanya para tumaas ang rating nila. At kasi tambalustos. Ngayon pa lang nangangampanya na sila, mga kababayan, for 2025. Katatapos lang ng eleksyon, actually 2 years ago, pero nagsisimula na silang magmudmud ng pera instead na livelihood program para sa susunod na eleksyon. So yan yung tatay ninyo dyan, bangag. Sabi ko nga, imbis na palaguin, mga kababayan, ang inyong mga buhay, di ba? Katuwang nito, when you say kasi nation building, unity, kaakibat niyan yung economic development o yung mga oportunidad ninyo para magkaroon kayo ng trabaho, para mabago ang inyong buhay. Umunlad kayo. Diba? Recently, I think kagabi na-mention natin na based dun sa latest survey, I think 45% ng Pilipino ang nagsasabi na hindi nagbago ang kanilang buhay at 30% ay lalo silang lumubog. So sabi ko nga kagabi, like 70%. Total of 70%. So anyway, doon mo makikita na hindi talaga lumago ang ekonomiya ng Pilipinas. Sa halip, ang lumago yung kanilang mga bulsa. Lumago sila lang. Dahil sila ay nagpatayuan ng bahay. Travel here, travel there, fireworks here, fireworks everywhere sa kanilang mga parties. So nagkaroon naman ng economic development itong gobyerno ng tatay niyang bangag. Pero sila lang ang lumago. Sila lang ang nagpakasarap ng pera ninyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa araw ng mga tatay ngayon, kailangan nyo manindigan. Itayo nyo yung mga pototoy ninyo. Kung talaga kayo ay astig o matigas o matapang. Diba? Pero kung lulundo yung mga pototoy nyo, ibig sabihin mga walang silbi yan. Diba? Walang silbi yan, mga palangga. Walang patutunguhan ng bayan natin kung patuloy ninyong i-ignore ang ginagawa ng tatay ninyong bangag. Diba? Ang tatay ninyong bangag, kasi kino-compare ko sa pagiging ama ng tahanan. Laging meron, pag ama ka ng tahanan, diba? Sabi ko nga kanina, ikaw ay makikinig sa mga hinaing ng iyong mga anak kapag may problema ka. Ay may problema sila. So, ipapasok natin yung diplomatic approach. O, di ba? Na maisingit lang natin. Di ba? Diplomatic approach. Bakit? Siyempre, ayaw mo namang makita yung mga anak mo nagbabardagulan o nagbubuljakan, naggaganunan, di ba? So, walang ama na matino na makikita niya ang kanyang mga anak na nag-aaway. At walang ama na matino na nakikita niya na yung apat niyang anak kumakain ng masarap. Ang apat na anak ay gutom o pulboroni o nalululong sa masamang bisyo katulad ni bangag, yung tatay ninyong bangag. So yun yung mga titignan ninyo na dito sa bansang Pilipinas, sa bansa ninyo, ay talagang masyado na pong talamak. If we talk about diplomatic, ayan, paulit-ulit natin na walang diplomacy itong taong bangag na ito na si Kuting. Dahil yung sabi ko, isasala nga kayo sa bang-bang-bang. Okay? So, alam mo yung mga binabanggit natin dito, fall ito lahat sa dapat wala na siya sa pwesto niya. Bakit? Walang moral values, walang ethics, walang accountability, lahat wala. Walang transparency. Why? Ayaw nga magpapulburon test. Diba? Gusto nga pagtakpan o i-ignore yung kinasasangkutan niyang pulboronic siya, addictus benedictus. So sabi ko lahat yan magpo-fall
na dapat wala tayong presidente o tatay na bangag sa Pilipinas sa mga ganitong kadahilanan. Diba? Bakit? Balikan natin yung mga issue. Siya ang namuno sa Department of Agriculture. Diba? Ano ang nangyari? Ang smuggling, sila. Si Michael Ma, in-appoint na ititinago sa inyo, sa mamamayan. Diba? So, dapat tanggal na ito. Ano pa ang mga issue? Remember, tourism, we give the world our best. Kaninong project yan? Sa pamangkin ni Liza. O, na Amerikano. Natural born here. Si Paul Soriano. So, kung babalikan ninyo ang mga ginawa nitong gobyernong ito na bangag, eh dapat wala na talaga yung mga yan. Illegal importation, remember, sugar order number 4, araw-araw kong binratatatat yan dito mga kababayan since nung last year. Kaya, sabi ko nga, itong lahat, itong tatay niyong bangag, dapat wala na yan sa tahanan ninyo. Dapat sinisipan nyo na yan at kayo ay gumagawa ng aksyon para matapos na at matugunan yung inyong mga kahinaingan sa inyong buhay. Diba? Sa pilit na pagsupil sa inyong mga karapatan, sa pagpahayag, okay, sa pagbigay ng iyong mga saloobin, whoever you are na Pilipino na sukang-suka na sa gobyerno ni Bangag, sa pakikipagsabwatan ng kanyang may bahay na uubusin ang inyong dugo. Hindi lang uubusin ang inyong dugo. Ibabala kayo dyan sa Bratatatatat sa South China Sea. Sabi ko nga sa inyo, abangan nyo! Abangan nyo kung ayaw nyong kumilos, abangan nyo. Hindi ba dapat ang tatay ay pinoprotektahan niya ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya? Pero ano ginagawa sa inyo? Ibabala kayo. Inuubos ang inyong mga resources. Ayaw kayong tigilan, mga kababayan. May tatay ba na siya ay pabalik-balik sa iba't ibang bansa? Umiikot habang kayo ay hirap na hirap? May tatay ba na matino na imbis na protektahan niya ang inyong tahanan, protektahan ng soberenya? Lagi niyo naririnig yan sa dyaryo, sa radyo, sa dyaryo na babasa niyo, to protect our sovereignty. Bullshit, mga ganyan. Protektahan natin ang ating soberenya. Alagaan natin ang ating soberenya, puro soberenya. Pero anong ginagawa ni Kuting? Inalagaan niya ba ang inyong tahanan? Ang soberenya na tinatawag niya na gusto niyang nakikipagsabuatan sa ibang lahi at pinapapasok dyan yung ICC para what? Nakipagsabuatan siya para ipakitin ang taong tumulong sa kanya sa pagsabuatan ni Tambalustos. Okay? Para targeted dahil gusto nilang burahin ang mga taong tumulong sa kanila katulad ng mga Duterte. Yan mga kababayan. But again, sabi ko nga, kung titignan natin, ang focus nila ay hindi talaga sa nation building o to protect you. Wala talaga, mga kababayan. Ang dapat na ginagawa ng Pangulong Matino, hindi Pangulong Bangag, ay nagpupundar siya ng mga magagandang infrastructures na mamanahin ng susunod na henerasyon. Nagpupundar siya ng magandang oportunidad sa taong bayan, di ba? Tinutulungan niya ang mga Pilipino, ang mga kabataan, kung paano maging matino at hindi tumulad sa katulad niyang Bangag. Pero paano nga niya gagawin yun? Bangag nga di ba? Mga kababayan, bangag nga itong taong ito, kaya wala ka talagang ma-expect sa kanyang matino. Okay. Angeline Diloza, thank you Palangga. Right? So ngayon mga kababayan, dito na tayo sa ating expose. Mga kababayan. Actually, hindi na to talaga expose, nabanggit ko na ito mga Palangga. So, yesterday, mayroong nag-confirm sa atin, mga kababayan, na si Marcos Jr. Okay, Marcos Jr. at itong si Liza, lalo na ito, ang protektor ng mga
POGO operators. Habang kinukwento sa akin kung bakit siya naging protector, according to our source sa ating puting ahas, campaign period pa lang ay may lumalapit na mga POGO operators, okay, dito kay Ahas, okay, kay Lisa Smugs, okay. So ngayon sabi niya sa akin, Maharlika, noong panahon ng kampanya, ang maraming nagbigay ng pera kay Marcos Jr. at tinatanggap ni Lisa Tanas ay mga operator ng Philippine Offshore Gaming Operation or POGO, mga palangga. POGO, yun ang nagbigay sa kanila ng multi-million pero hindi naman nakasulat dyan sa kanilang SOSE. Okay? Hindi nakasulat. But ayon sa ating source, si Lisa talaga ang pinapasahan ng mga ang tawag dito, ng mga application during the campaign pa lang. Ito yung mga Chinese from mainland China. Ito yung mga nag-ooperate dyan ngayon. Ngayon, alam nyo, binabalakan ko yung time na nandoon ako sa Pilipinas. Nung April of 2022, during the campaign, tandang-tanda ko, andun, si Mami Pebbles, nandito ka, I hope na si Mami Pebbles sa Lakera. Ngayon, nasa baba, headquarters sa baba. Doon sa baba ng headquarters, di ba, mayroon doon parang glass na open, tapos nakikita ko doon nakikita nyo doon nakita ko si Attorney Vic doon, isa sa mga ini-interview siya ng mga media, pero never ko siya na-meet. Nakita ko lang siya, doon sa salamin na yon, pero never ko siya na-meet. So anyway, nung time na yon, si Lisa pababa, akyat panaog, busy ang bruha. So kami naman dito, kami na nag-aantay, I think kami nila Joe, nila Pebbles, nakaupo kami doon. Kasi sabi ni Lisa, mag-antay kami doon sa baba dahil magdi-dinner kami doon sa GTA building, which is in Bexado. Naalala niyo, nag-live ako. Okay? So nakaupo ako dito, nakaupo ako ng ganyan. Siyempre, nag-iintay ako, nagmamasid-masid lang ako. Ang dami talagang mga taong, pero mostly Chinese yung nakita ko, mga singkit, na nagbibigay sa kanya ng folder. Tanda-tanda ko pa nga si Liza na talagang parang kinukuyog siya ng mga tao. Tapos sumenya siya sa amin na mauna na kayo para sabi niya, you go ahead, parang ganon. Kasi may mga ini-entertain pa siya. So habang kinakausap ako kahapon, nitong ating puting ahas, na Maharlika, kailangan mo sabihin sa taong bayan na si Marcos Jr. at si Lisa talaga ang protector ng POGO. O ng POGO. POGO man, itlog ng POGO. So yun ang sabi niya sa akin. So inaano ko, binabalikan ko po yung pangyayari noong April na yon. Tapos sabi niya nga sa akin, di ba nandoon ka sa Soler? Sabi niya sa akin. Sabi ko, punyeta, nakakatakot naman ito. Sino ito, di ba? Sabi ko, paano mo naman nalaman? Nakita kita doon, sabi niya sa akin. Yung mga taong iba doon nagpa-picture sa'yo, sabi ganun sa akin, mga POGO operator yun. Yun ang mga nagbigay ng pera kay Lisa Marcos at kay Marcos Jr. sa kanilang campaign. So, mga kababayan, nakita nyo naman yun, di ba? Nakita ninyo nung nandoon ako nung Abril of dalawang beses ako umuwi, di ba? Campaign, yung pinaka-last na meeting de avance nga sa Soler, at yung inauguration. So, binabalikan ko, mga kababayan, yung nga pangyayari, pero hindi ko pa nahalungkat yung mga pictures kasi ang dami. Mga video-video. But anyway, sabi niya sa akin, nandoon yon. Sabi niya, hanapin mo. Sabi niya, hanapin mo yung mga video mo, balikan mo. Sabi niya, ganun sa akin. At nandoon yung mga POGO operators na tinulungan ni Liza doon, mga Chinese doon. Sabi niya, ang iba doon niya, hindi marunong talaga mag-Tagalog. Never. Kasi yun ang nagbigay sa kanila ng pera. And by the way, bago itong si Mayor Goo na ito, sino ba unang nagpasabog dito ng
koneksyon ng Marcos Bangag dito sa Pogo na yun. Remember this. I'll show you a picture. July, I think, in-expose ko to sa inyo. July last year. Ito. Naalala nyo yan? Yan sa Harrison yan. Tingnan dito sa kabila. See that picture? Nakita nyo ba yung mga palangging? Okay. Tingnan yung picture. Ayan. Dito sa kabila, pakita natin ang picture ng Pogo nila. According to my source, at inilabas na natin yan, ang magkakasabwat dyan, sila Abalos. Okay, yan mga Okay, yan ang building na yan. Ano yan? Pinakita ko yan sa inyo, di ba? Okay, nakita niyo yung building? Okay, we'll see. Mga palangga. Yan ay sa Pasay yan. Okay? Pasay sa Harrison. Okay, sa sa Harrison, Pasay. Sinabi ko yan sa inyo noong July. Sa dami kasi ng issue, mga kababayan, natatandaan niyo ba yung issue na yon? Magtaas kayo ng kamay. Sino-sino ang involved dito? Paano ba mga kababayan, paano ba makakapag-operate ng Pogo sa Pilipinas? Siyempre, dadaan ka sa PAGCOR, di ba? Dadaan ka sa PAGCOR. Sino ang nandyan? Sino ang inupo dyan ni Lisa? Si Altenco. Okay? Ngayon, itong mga Pogo operators, saan ba sila dadaan? Sa immigration. Sino ang may hawak niyan? Si Remulla, under yan ng DOJ, under yan ng presidente ninyong Bangag. Di ba? So, bago ka makapag-operate nitong Pogo na ito, or Philippine Offshore Gaming Operator, kailangan mong dumaan sa mga taong ito para kumuha ka ng lisensya to operate. Di ba? So, ngayon, mga kababayan, ayon sa ating puting ahas, nung campaign pa lang, ay nagsisimula na nga itong mga nagbigay ng campaign money para, campaign funds kay Lisa Tanas at kay Marcos Jr. Kaya sila talaga, mga kababayan, ang punot dulo ng inyong kahirapan. Why? Si Lisa at ang kanyang law firm na M Associates at ang kanyang China-Philippines Unified Enterprises. Dito mo tayo sa M Associates. Yung mga abogado na kapartner ni Lisa na mga inupo na nila ngayon dyan, sila ayon sa ating source ang nag-aasikaso ng mga visa. Fabricated. Kahit na may mga kaso, kahit mga notorious, mga palangga, pinifix nila ang dokumento. Now, itong mga issue kay Go, tanungin kita, Ontiveros, kayo mga Senado, yung pinakita ko kanina na na picture, bakit hindi nyo i-raid yan? Ito, balikan natin. Sana yun? Ayan. Bakit hindi nyo i-raid yan? Ayan, Alphard, nakita ninyo? Okay? Bakit hindi ninyo i-raid? Dahil ayon sa ating source, ang protector niyan, si Abalos. Magkakasabwat sila nila Remulla sa Island Cove. Although sinabi nila, binenta nila. Pero nandiyan pa rin yung certain, according to my source, Robert Go. Ang isa sa kanilang mga kasabwat dyan. Yan po, ang address niyan ay 50 William Street, FB Harrison, sa Pasay City. Ayan, kung matino itong ating mga kapulisan, right? Itong ating mga PNP Anti-Cybercrime Group. Bakit hindi nyo puntahan yan? Sabi ko na sa inyo yung address. Ulitin natin. Ang address ay 50 William Street, FB Harrison, Pasay. Alright? So, bakit hindi nyo puntahan yan? Dahil ayon sa ating source, ang magkakasabwat dyan ay ang gobyerno mismo. Sila ang kumikita. Andiyan, kapagsabwatan si Altenco, PAGCOR, si Lisa, ang inyong bartek na First Lady, si Marcos Jr. Lahat yan may basbas niya. Hindi gagalaw si Abalos, hindi gagalaw si Remulla kung hindi nakikipagsabwatan ayon sa ating source sa kay Lisa, lalo na kay Lisa at kay Puti.
Now, ano ang gagawin ninyo? Eh di umupo lang kayo. You enjoy the miserable life na binibigay sa inyo. Imagine ninyo kung matino ang gobyerno natin. Pwede nyong imbestigahan yung M-Associates ni Lisa na yan. Dahil makikita nyo dyan ang mga dokumentong pinalsipika nila, mga kababayan. Ang mga fabricated documents na inalay nila dito sa mga POGO operators, not only that, na mga pumapasok na illegal sa Pilipinas, mga palangga, just to operate, not only POGO, pero ang mga illegal na pagninegosyo, na kahit mga notorious itong mga taong ito, mga kababayan, ay ginagawa ng paraan ni Lisa Tanas gamit ang pang-aabuso ng kapangyarihan na mandato ni Kuting na hindi naman ibinigay kay Lisa. Huwag na po tayong lumayo, mga kababayan. Sa kidnapping pa lang sa Turkey, ginamit na ni Lisa ang immigration. Lalayo pa kayo. And now you know na etong POGO na ito, sila-sila lang. Ang dami nilang kaso na dahilan, dami nilang nilabag sa ating konstitusyon na mga kasalanan sa inyo. Falsification of public documents. May kaso yan, mga palangga. Okay? So, anong kaso niyan, mga palangga? According dito sa naisulat natin, under Article 171 of the Revised Penal Code. Ano sabi dito? Okay. Any public officer na magpapalsipika ng mga dokumento o magpapabricate ay may pananagutan sa batas. At ano ang kaakibat niyan? Graft and corruption. Why? Kasi may bribery na kastuwang. May extortion na katuwa. So I'm just telling you kung gaano po walang hiya itong tatay ninyong bangag. Ang daming nilabag. Diba? Ang fabricate ng mga visa, passport, na kahit ito mga Chinese national, ginawa niyo ng passport, at kung ano pa man, whatever reason, may kaakibat po na pag-violate o pagbalik ng batas ng Pilipinas, di ba? Kaya nga kung ikaw ay mapatunayan dyan at makita ka bilang isang, let's say for example, sa DFA ka, ay mayroong sanction yan. Di ba? Tanggalin ka dyan sa iyong inauupuan at magkakaroon ka ng criminal record or charges dahil sa iyong pagpapalsipika ng mga dokumento, mga kababayan. At dapat matanggal sa serbisyo itong mga jutang genimis na ito. At dahil ang presidente at ang first lady, bangag ninyo o Barte, ang may kagagawan, so dapat mawala na sila dyan sa pwesto. At ang parusa niyan ay dapat ay perpetual o panghabang buhay na hindi ka makahawak sa pang-gobyernong public office. But now you're still enjoying the banga government, and you just enjoy it hanggang sa malagutan kayo ng hininga o antayin ninyong mga palangga na ibala kayo doon sa Bratatatata. Ang dami. When we talk about graft and corruption, sa bawat pagsisinungaling nila sa inyo, mga kababayan, sa bawat paglabag nila sa batas, di ba? Mga sabi nga, yung mga walang ethics, Diyos ko, mababa lang yan eh. Mayroon na si Ed Alunan, na I don't know kung saang event yun, na si Lisa Tanas ay nakapatong yung kanyang elbow doon sa parang state dinner ba yun? Whatever. Basta formal. Nakalagay siya na akala mo nakipag-inuman lang sa kanto. That's very poor etiquette. Etiquette man ba? Very poor yan. Kasi hindi yan tama sa mga ganyang stage. Siyempre nanonood din tayo ng mga nagbabasa-basa din tayo, no? Mga film, di ba? Nakikita mo. Hindi ganyan. Nasa state dinner ka, nagaganyan ka, para ka lang bangag or, nakaganyan siya eh. Dapat, put down your hands and magiging at taas to, kumbaga, di ba? Yung kanyang
yung kanyang, di ba? Yung kanyang pag-upo, yung pag-upo mo, dapat nakaganyan ka. Oh, hi, how are you? Mr. President. O Ambassador Chuchu-Chuchu. O kunyari, hindi yung ganun ka, mayroon ba tayong bartikan ngayon? Di ba ka nakaganon na, magbartikan ba tayong ganyan? So nakaganyan siya palangga. So ganun pa man, proper, sabi ni Jenaline Borromeo, okay, Happy Father, iba ang Happy Father sa imong pinakapalanggang better half of your life, sabi ni She Alonto. Thank you palangga. Okay? Ito yung sana ipopost ko yan. Si Jenaline yan. Thank you so much palangga. Alright. Si Tatay, okay, sabi ni palangga, si Tatay Digong lang po ang totoong tatay. Okay? Okay. Alright. Wala. Walang manners, walang class, kakasuka. Sabi ni Barkadahan. So, ganun pa man, mga kababayan, so, eto yung revelation. At Liza, eto ang message sa'yo ng aking puting ahas. Kapag, hindi pala kapag, walang kondisyon, antayin mo daw, excuse me, antayin mo lang, at lalo kang malulubog kayo ng bangag mong asawa. So mga kababayan, mga palangginging, okay? Last year ko pa sinasabi sa inyo ang sangkot dito sa Pogo ay ang gobyerno mismo. Yung mga nahuli dyan, yung sinasabi na ganito, ganyan, sabi ko nga sa inyo, gusto lang nila patayin yung operation na yun kasi gusto nilang hawakan lahat. Hawakan ang Pogo. Lalo na dyan sa Ilocos Norte. Meron dyan. Diba? Itanong natin kay Michael Kion. Taranta na kayo, no? Itanong natin sa iyong pinsan, Marcos Jr. Sa mga kababayan, ano gagawin nyo? Tatanga-tanga na lang din. Bukas na ba yung, anong date na ba sa Pilipinas? Sa syunga-syunga, 16 pa lang ngayon. So, bukas na yung Maisog Rally, hakbang na Maisog sa Pampanga, sa Angeles. Okay. Proud Maisog. Sabi ni Palangga, Proud Maisog. Pagbasahin natin. Well, si Marisa. Well, Lisa Tanas, obviously, it shows she comes from no manners and right conduct. Social climber, Lisa Tanas, you cannot buy class. Exactly, Palangga. You're right. Si Richard Guevara, Proud Maisog, Paris the best president, tunay na malasakit sa kapwa Pilipino. Thank you, Palangga. So, ano gagawin ninyo? Bulabugin nyo si Abalos. Bulabugin nyo si Altenco. Bulabugin nyo yung page ni Lisa Tanas na siya ang nag-aayos, nag-fix ng mga dokumento, ng mga papeles sa kanya lumalapit. Lumapit na. Kasi nasabi ko sa inyo, during the campaign, nakita ko yung mga Chinese, I don't know if they're local Chinese, kasi hindi ko naman kakausap. Nakita ko lang, nag-aabot ng mga folder. Actually, ang iniisip ko doon, during that time, akala ko mga nag-a-apply ng trabaho. Nagpapa-appoint or something. Siguro yung iba doon. Pero nung sinabi sa akin kahapon, na yun na nga, sabi sa akin, Maharlika, na-meet mo na yung iba sa kanila. At nandoon dun sa yung May 9 celebration. Hindi ko naman siya kilala, di ba? Hindi ko naman lahat kilala. Nandoon si Remulla nung gabing yon. Doon nung May 9 na yon, na sinasabi na akin puting ahas. Nandoon si Remulla, yung kapatid niya, yung reporter. Sino-sino pa ba yung mga nandoon? Nandoon si Villar, yung Mark Villar. Alalahanin ko pa kung sino yung mga picture. Basta nandoon saan maraming Chinese doon na nakilala ko. Nakita. So, hindi ko naman alam kung sino-sino yung mga yun. Imagine mo, nandoon si Michael Ma during the time. Nandoon din si Martin Araneta na hindi ko kakilala. Nasa likod ko lang pala yung mga ginayupa. Kung alam ko lang, di sana. Inom ko na sila ng kape at nang nalunod ng yung kaping sobrang tapang na hindi sila makahinga, di ba? Why? Kasi salot sila sa lipunan. Can you believe, mga kababayan? Ang inyong First Lady, ang inyong Presidente ay reyna at hari ng Pogo.
Kaya itong mga drama nito, itong mga kongresista, ito sila tambalos do. You know that already. Itong mga kongresista at mga senador, alam nila na si Marcos Jr. at si Lisa ang reyna ng Pogo. Ayaw lang nila gawin yung trabaho nila para panagutin itong mga ito. Alam din ni Ontiveros, kaya yung kipay ni Ontiveros umuurong din. Ang gusto niya lang targetin si Pastor Quiboloy. Diba? Nasaan yung kanyang concern sa mga kababaihan? Nasaan, Ontiveros? For sure, may mga kakilala ka, nakakanood dito, nanood kayo mga Jutang Ginimes. Bakit ayaw mong mag-exert ng effort kaysa mag-ikot-ikot ka dito sa California na tutukan at imbestigahan si Lisa Tanas, si Chua, dito sa pangkikidnap ni nagputo si Lisa. Bakit kung concerned ka sa mga kabataan, not only you, Ontiveros, kayong mga senador at kongresista, bakit ayaw nyong imbestigahan o gawin ang tama para pagnagutin si Lisa na pinadukot niya ang minor de edad? Ginamit ang pang-aabuso ng kapangyarihan even before pa sila umupo. Kung ikaw, Ontiveros, ay talagang para sa mga kabataan at kababaihan. Anti-Marcos ka, di ba, dati? Pero ayaw mong gawin ang tama. Hanggang ngayon, ang dalawang bata nandyan sa Makati na pinadukot ni Lisa ay nagsasuffer. Torture everyday ang kanilang buhay. Why? Itinalayo sila ni Lisa sa kanilang ina. Gamit ang pang-aabuso ang kapangyarihan na dapat ay gamitin sa tama. Nandyan, araw-araw ang mga bata ay nahihirapang mag-cope up sa kanilang pag-aaral dahil ang kasama lang nila ay yaya o kasambahay. Dahil yung kanilang tatay ay abala sa pakikipagnegosyo sa mga iligal sa gobyerno, kasabwat si Lisa. Bakit ayaw yung tutukan yan? Diba? So, yaan ang dapat ninyong gawin. Pero, ang gusto nyong gawin, gipitin sila, o yung mga member ng KOJC, gipitin ang mga kritikong katulad namin, magsigasigaan dyan, manindak dyan si Jinggoy at itong si Escudero. My God! Pero ayaw ninyong tutukan itong kidnapping issue ni Lisa na kasabwat ang DOJ, kasabwat ang immigration, kasabwat ang DFA, kasabwat ang consular office sa Turkey. Ayaw niyang gawin. Di ba? Ayaw nilang gawin. So, sabi ko sa inyo, mga kababayan, baka kayo nasusunod. So, ito yung gobyerno na dapat, my God, na dapat yun ang wakasan dahil ayaw kayong pakinggan. Ano nangyari sa kidnapping sa Turkey? Kawawa naman, sabi ni Trollbuster. Ang dami ko ng vlog yan talaga. Well, pinadukot ni Lisa Ahas. Yan. Malinaw ang mga ebidensya, ang mga pictures, mga audio, mga iyakan na nandiyan lang po sa ating TikTok, nandiyan lang sa ating Facebook, nandiyan lang sa ating YouTube. May 10M daw na pabuya na magpapatunay na connected ang mga Remulla sa Pogo, sabi ni Ali Zazi. Wow. Pabuya, imbestigahan niyo muna. Ang gagawa niyan, hindi ordinaryong citizen. Siyempre, ang lakas ang loob nila. Hawak nila yung mga dokumento eh. Yung anak na ni Remulla na nahuling nag-transport ng, pangsinghot. You know that? Nakaalpas. DOJ ang tatay. Yan pa yung mga hamon-hamon nila. Gawin yan, hindi tayo gagawa niyan ng mga ordinaryong citizen. Ang gagawa niyan, dapat yung nandyan sa kapangyarihan. Ang mga senador, mga kongresista, at ang ombudsman, lahat silipin sila. Kung ano yung mga pinagagawa nila, hindi tayo. Ano sila sabi na bullshit yan, palangga? O kung sino mga kapagpatunay. As ordinary citizen, hindi mo yan kaya. Kahit na may report pa tayo, ang gagawa niyan gobyerno, hindi tayo. Kasi ang gobyernong matitino,
Kung may matino, sila ang may resources. Hindi tayo, may resources ba tayo? Mga palangga, may resources ba kayo para mag-hire ng mag-imbestiga nito? Mga kapulisan. Hindi tayo. Kaya yung mga etchos na yan, na 10 million pabuya, etchos lang yan para kunwari, ay, ganyan, ang lakas ng loob, magbigay ng 10 million. Eh, gaano na naman ang 10 million? Barya lang yan sa kanila, sa kinikita nila dyan sa Pogo. Okay. Sabi ni Barkadahan, yung Mary Jane Janik din yung anak. O, sabi ni Palangga. Ayun na nga. Sabi ni BCB, Syndicate Mafia and Administration. Yun na nga sinasabi ko. Okay. Ito. Sabi ni Lian, nahuli anak na Rimula dati sa Hong Kong nung doon pa ako nag-work pero anyari nakulong tapos nakalabas. Ayun na nga. Bagay yung 10 million na yan, katarantaduhan yan. Okay? Etchos lang. Sabi nga ni Jensen, right? Etchos lang talaga yan. Aba, merong pinadala si Kuting na pinadala siyang okay. Kitiling kita. Makakitil man lang, makaganti man lang yung mga palangga ko, ha? Nagtutroll ka dito, ha? Ano ka ngayon? Dedo ka na. Dedo ka na hitad. Okay? Sabi ni Miggy, thank you, Ms. Marica, for always protecting Philippines using your nga bills. Solid North kami. VP Sara. Yes, mga palangga. Ayun. Okay. Ito sa'yo, ha? Thank you, ha? Padala ka ni Lisa, ha? Magkano bayad sa'yo? Ang father natin ay provider and disciplinarian. Muchas gracias. Yun na nga, Lucky, di ba? Pero hindi ngayon ang tatay ninyo. Ang tatay ninyong bangag ay patuloy na nagbabangag. Kaya patuloy kayong nahihirapan. Diba, nagpapadala pa ng troll dito. Palangga, sige. Ano kaya, gugurgurin ko yan. nasa moment ako kayo ng gugurgurin ko yung mga yan. Ay, nako, kanina pa ba? Sige, iba di ko nakikita gugurgurin ko yan. Sabihin nila, pag nakita ko na nagugurgurin ko ng bongga-bongga yan Okay? Toxic na ang gobyerno. Okay? People power na, sabi ni Rose SS. But anyway, I hope itong mga, nasa inyo naman yun. Nasa mga kamay ninyo, wala naman sa akin. I spend time nakita ngayon, magdadalawang taon na. Diba? Sino ang unang nagpatikos sa gobyerno niyong bangag? Ako at saka si Pebbles Talakera. Si Mother Pebbles Talakera ang pinakaunang nag-alala sa inyong mga OFW. Alam niyo ba na inilalapit namin kayo ang mga problema ninyo, kaya kami nagalit ni Mother Pebbles na yan. Maliban pa doon sa ibang issue, nagalit kami sa babaeng Bartek na ito. Dahil yung mga nilalapit naming mga issue sa inyong mga OFW, na mga nagbe-message sa amin, hindi kami pinapansin. Actually, inilapit ko pa nga yung mga isyong pulburon noon sa Lamitan, yung mga issue noon nakaraan. Dinided man ni Lisa yan. Nagtataka ako tuwing, although hindi man ako nagtataka, nakakaramdam na ako ng something na parang hindi nila talaga focus yung pigil nitong pagkalat ng mga pulburon. Yung mga issue dun sa Lamitan, finorward ko sa kanya. Yung mga issue ninyo, ng problema ninyo dyan sa passport, yung mga trato sa inyo sa polo, sa embahada, pinoforward ko sa kanya yun. Deadma. Wala talaga. Yung mga hinaing ninyong may mga sakit na sana, di ba? Diyos ko, na sana dahil magkakilala kami, magkaibigan kami, sinuportahan ko sila at nag-text naman sa akin, anytime, tumatawag pa nga kahit lasing, ano ba naman yun na nag-text ako diretso, Bartek, ito nga pala, CEO OFW, ganito, ganyan, may problema. Dided ba kayo? Isa yun sa mga dahilan kung bakit po kami nagsalita ni Mother Pebbles. At sumunod-sunod na kayo. At dumami na. At dahil kayo mismo, naka-experiensya dyan. Lumabas na si Attorney Glenn Chong. Lumabas na si Attorney Vic. Lumabas na si Spokes Roque. Na dati, umaasa pa siya na akala niya magkaroon ng pagbabago
si Bangag, o, di ba? Ang dami na nagsalita. So, hindi po ito, hindi ito nganga-bells lang. Kasi kahit anong nganga-bells ko dito, mga kababayan, kung wala namang saysay ang mga sinasabi ko, wala rin naman. Magsasalita ba sila Glenn Chong kung tama ang ginagawa ng Bartek ninyong, yung Bangag ninyong presidente? Sabi ni Gawis, ang mga pagkor na nakakalat sa mga pogo ay nagsisilbing intelligence ni Lisa Tanas. Kaya nalalaman nila kung anong pogo ang dapat nilang kontrolin. Ayun na nga, mga palangga. Ito si palangga. Marlica, dapat talaga people's power na ilabas na yung lahat ng video na illegal na gawain. Wala nang matitira sa laban ng bayan. Kitang-kita naman ang ginagawa nila. Ano pa ang iniintay ng mga tao? Palangga, yung mga video inilabas natin, kumilos ba kayo? Yung kidnapping. Ano pang video yung kidnapping na nakipagsabuatan si Lisa kay Louie? Kay Tedo Boy Locsin sa asawa niya. Hindi ba yun mahalagang video? Yung iyakan ng mga bata na tumatangis, na inihiwalay sila sa kanilang anak. Ano ba video ang gusto ninyo? Sorry palangga. I'm just being emotional. Kulang pa ba yung ano ba ang ito? Ito, sige. Tanungin ko kayo. Ano ang mahalagang video? Although yun na maghintay lang kayo, well, baka yung may hamak niyan yung gusto nyong video. Tanungin mo nga kayo. Mag-isip ka kayo. Ano ang mahalagang video? Si Kuting, inilabas ko ang pre-op, okay, ang authority to operate, na siya ay nasumisinghot. Tapos, pinatotohanan ni Agent Morales nagkaroon ng Senate hearing. Okay. Kung tatanungin ko kayo, mga palangga, ano yung mabigat? Actually, parehong mabigat yun eh. Kung si Kuting ay isa lamang individual na sumisinghot ng polvoron, wala tayong pakialam na masira yung buhay niya o buang-buang siya, di ba? Pero kasi presidente siya at hawak niya ang pera ninyo at nakasalalay sa kanya ang kinabukasan ng bawat Pilipino kung tayo ay isasabak sa bang or hindi. But if you compare yung video ni Lisa Tanas na inuutusan niya etong asawa ni Teddy Boy Locsin noon pa na ayusin ang mga give a little push. Diba? Sabi niya, dun sa mga dokumento para kidnapin o i-extract ang mga bata. If you compare yung pagsisingot ni Kuting sa pandurukot sa mga bata, ano po yung mabigat? Yung pandurukot, hindi ba sapat yung video na yan? But I'm looking forward talaga na magsalita na rin yung distressed mother. Yung hirap sa inyo sa ating mga Pilipino. Okay? Yan ang hirap sa inyo. Ano pang nararamdaman nyo na hirap na kayo, araw-araw kayo pinahihirapan ng gobyernong ito. Nakita nyo na sinasampal na sa mukha ninyo na ninanakaw ang pera ng bayan, ang panggigipit sa mga church members, ang paglalagay ng mga truck dito sa Maisog Rally, magbababoy sa inyo, gusto nyo pa, ano pa ang gusto nyo? Well, kung nag-aantay pa kayo kung ano bang gusto nyo antayin, it's your life. It's not my life at all. Why? Ako ba ang lumalakad araw-araw sa iskinita na kung saan kinakabahan ka dahil ang anak mo baka ma-torjack ng mga bangag? Hindi naman ako eh. But if you want that, then let's go. Ang buhay ay choice nyo yan. Kung choice nasa kabila ng pagbababoy sa inyo, nagpinapakita ng gobyernong ito, nakita nyo na ang pang-aagaw ng wine ni Lisa, ang pagsisinungaling at tatawag lang sa Romania para magpa-gorgor ng tao, lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagkabangag ni Bangag Jr., nakikita nyo lahat ng pagsasamantala at nag-aantay pa rin kayo kung ano man, then it's your choice. Enjoy it. Savor the sufferings na ibinibigay sa inyo. O, di ba? So, yan ang sinasabi ko sa inyo mga palangga. Ganun ba talaga mga Pilipino? Sa ibang bansa, yung mga ganyang issue, sa Japan, nag-arakiri na yung mga yan. Pero makakapal ang mukha, tapos kayo, ano pang inaantay ninyo? Although yung mga palangga ko dito, I know you're just waiting for the right time. You have to be part ng Maisog Rally tomorrow.
dyan sa Angeles, Pampanga kung malapit kayo. And huwag kayo magpadala bukas dahil no remittance day tayo bukas. Nagkasabay pa, no? To show protest. Grabe, ano? Minsan, it's so, nakakalungkot din minsan. At nakaka-frustrate. Okay? Kasi itong mga kapulisan natin at ang mga kasundaluhan, nakikita nila yan. PSG na lang eh. Di ba yung PSG may nagpatiwakal? Yung PSG na sinasabi natin na overwork sila dahil nagbabartik sila, Lisa, nagbabangag-bangag. Gusto niyo pa bang pumunta doon sa Malacanang para kailangan nandoon ako, makita ko na sila ay nagbabartik, ay nagpupulburon. Wow. Then if that's your choice, then that's your choice. Di ba? Kung ayaw niyo pa lang kumilos, ano magagawa ko? Sabi ko nga palangga, hindi naman ako ang nahihirapan sa ginagawa sa inyo. Hindi naman ako ang kinakabahan na sa araw-araw na yung anak mo ay dadaan sa iskinita. Diyan, sa madilim na lugar at bigla na lang haplutin dahil talamak na yung pulburon. Oh. Nasa yung tungkol sa distressed mother, nasa UN na po yan. He's working, I don't know, hindi pa ako naka-update sa ating puting ahas. Dahil naging busy din ako sa buhay ko, mga palangga. But we'll see. I hope kung lagi ako nananawagan, kung narinig niya ako, siya na yung magsabi kung kailan siya magpapa-interview. But I believe, yung ipinarward natin sa puting ahas natin, na susulat siya sa Senado at Congress dito sa pagngingidnap ni Lisa. Grabe, alam niyo kung ganyan, ang thinking ng Pilipino na nakikita ninyo, na i-release na yung video mismo, harap-harapan, na sinabi ni Lisa Tanas. Asan ba yung audio niya dito? Nandito ba? Parinig natin ulit ang audio. Audio lang yun nandito. Para ayusin. Ito ba yan? Hi, Louie. How are Parinig you? natin ulit. I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby, look, with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents na to Mila, but syempre iba po tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor, so now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give a little push, everything's above board, don't worry, I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon.